Bawasan ninyo, ay na yung hulata kinsa ng okay, padayon ta. Hindi na lamang kay Jesus Christ. Dili nato ni ma-actualize ning ato ang kahadlok. Di ba? 2 years na. Next month, mag 2 years na ang pandemic. Mga katawhan, muralag, huwag na itabo. Aside sa pagkaon, mataranta ka kay wa kay pagkaon. Mataranta ka kay gikulong ka sa gobyerno diya sa imong sulod sa balay. Kay kinaiya ani mga tao sa kalibutan, socialize man no? Mahilig makig-sosyal. Magsigig suroy-suroy. So ang Ginoo kung di mo mutuo nga ang Ginoo mo'y nagabuot diri sa kalibutan o sa solar system o sa tibuok universe, di gyapon ka modaog. Tuuhin na lang nga ang Ginoo ang magbuot even sa imuhang kamatayon. Ato isgutan karon, perseverance of the saint. Ang sa maning perseverance of the saint? Isa ni siya ka concept na naa sa Biblia nga ang mulahutay lang diri sa kalibutan ang tinuod lang nga anak sa Dios. Although kung gusto niyo na makita na sa example ang pinaka-atmos ng example is nasa Matthew chapter 24. So mo na ning nahitabo karon diri sa kalibutan in part nga matagaan og importansya kanang pangalan na pag-atake sa Russia ngadto sa isa niya ka sovereign nga state nga ang ngalan ana katong Ukraine. So tan-awa ng social media na ay gakanta din na sa mga Ukrainian nga mga Kristohanon na sa sila sulod simbahan. Although di ta kasabot sa ilahang lingwahe, pero makasabot ta kung tinuod yun ang Kristiyano or kung tik-apil, kung dili man kung professing kalaman nga Kristiyano nga nagatuo Biblia. So makita nimo nga inikanta nila na ana sa himnal. Maski pag di ta kasabot ato, pero ang ilang gikanta ato na ana sa himnal. Murag katong To God be the glory ang ilang gikanta. Wala ko kabalo kung sa una pa to gikanta or karon na nga giatake na sila. Kanang mga di kasabot anang kung atong gamiton ng theological term nga Catholic. Kanang Catholic universal na, ibig sabihin kanang kinatibukan. Diri sa kalibutan na ay spiritual nga mga anak sa Ginoo. Ibig sabihin dili local, no? Local pasani kini ato ang physical and local. Makita nato, pero kanang universal ang meaning ana kinatibukan spiritual nga mga membro nga tinuod nga Kristiyano nga naa karon sa lain-laing mga lugar nga nagsimba sad sama sa ato ang pagsimba karon. Para dili kayo ma-alarm anang mga theological term basa-basa sad mo. Kaya ang meaning pag musulti kay tag Katolik ang atong ginamin dayon ana Katoliko dayon na kanang Roman Catholic Church dayon ang atong buot pasabot ana dili. Ang buot pasabot anang Catholic universal na. So kung dal-o nato na sa tinuod nga pagtulun-an na ay mga kadaghanang tinuod nga Kristiyano nga nagasimba karon sa lain-laing lugar.
So, ang atong isgutan karon, kinsa may mulahutay. Dili na ambot pasabutan na, dili na konsepto sa tinuhuan sa mga Pentecostal or laing mga kaparihang tinuuhan anak nila nga kanang perseverance of the saint ngadto sila mokuhag doktrina kung kinsa ang mulahutay mamaluwas ug himo na noong kaluwasan nga unta kana sa nga bersikulo isa na siya ka exhortation sa tinuod nga Kristiyano nga mupadayon ta. Unsa may pasabot anang mupadayon? Regardless na. Di ba sa atong gibasa sa Psalm 27 ingon siya maski pag kanang mga dautan ginakubit ang imong kamatayon. Magpadayon ka gyapo pangalagad. No? Ana lang na. So dili nimo na himuong doktrina nga mao na pamaagi sa kaluwasan. Ang kanang imuhang paglahutay mao nang imong kaluwasan. Di na siya mao. Kanang perseverance of the saints mao nang mao nang kinaiya sa mga gitawag sa Ginoo nga mulahutay. Kay ngano man dili man na ingon nga in effort, ibig sabihin pang kaugalingon nimo. Ngano ta mulahutay? Ang pinakasama riana kay gigunitan ka sa Ginoo. Dili kay ikaw ni gunit sa Ginoo. Nanay mga pasanang ang bata o ang amahan or mama ni tabok o karsada paguniton sa mama ang bata sa iyang kamot. Sakto ba na? Ang bata mugunit sa kamot sa mama sa dihang mulabang sila ng delikado nga lugar. Di ba? Parihara ng dagang kay kung makita kanang mga motor, nagmotor ang papa, ang anak naas likod, naggunit ang anak sa likod. So na ang edad ng anak? 2 years old, 3 years old, maggunit sa amahan. Mo ba nang ginasulti diri sa Biblia? Dili sa mao. Dapat ang mugunit ang amahan. Dili kay ang anak mugunit sa imo. O iniktabok ni mo karsada, dapat ikaw amahan or inahan mugunit sa imong anak. Dili kay ang anak mugunit sa imo. O, kanang perseverance of the saints, kinsa may nigunit? Ang amahan sa bata or ang bata sa amahan? Dahil sa perseverance of the saints, ang Ginoo naggunit sa iyang mga anak. Kaya nga naman ang Ginoo manigunit sa iyang mga anak. Una sa tanan, kining mga tao or kadaghanan sa mga or tanang anak mga badlungon. Dili na sila kasugakot. Dili na sila kakita ngadto sa unahan. Kay kanang mga anak ang ila lang makita karon ra. Karon lang, no? Samantalang kanang mga ginikanan nato ang ilang nakita kung buhaton nimo ning butangan ni nakita na sa atong ginikanan unsay mahitabo sa imo sa unahan. Maunang ang inahan o ang mga ginikanan jud ang mugunit sa atong mga kaanakan. Parihara na konsepto sa perseverance of the saint. Ngano mag-persevere? Ngano mulahutay ang usa ka Kristohanon, regardless kung professing ka, pero kini siya nahibutang lang ni sa perspective sa tinuod nga Kristiyano. Okay, ato na siyang unahon kay isa lang to sa ka-perspective. Kay kung ato ning istoryahan di ta mahuman aning isa ka tuig. How do I know I am one of the elect? Ining mga
denomination nga di mo tuo God is sovereign. Kung dili mo mutuo God is sovereign, ibig sabihin ang Diyos ang magbuot. Kung di mo mutuo ana, maski pag quote unquote Kristohanon mo, ang pinaka-essence ana, Diyos gyapon ang magbuot. Wala tay mabuhat. Kung gusto ta nga kita magbuot, dapat kita ang mo create sa kalibutan. Tao ang mo create kung kita ang gusto mabuot. Pero dili man kita ang nabuot sa kalibutan. In all areas, ang Diyos ang Diyos nga naas langit, siya lang ang magbuot. So kaingana nga perspective, kita nga mga tao dapat siguraduho nato, or kita nga mga Kristiyano, or kita nga mga professing Christian, nagka-profess ka lang, baba lang. Ibig sabihin ng professing, ang imuhang Diyos naras baba. Wala niya bot ngadto sa kasing-kasing. Professing. Ang saan nato pagkabalo na kita pinili? Dautan ba nga dapat hibaw nato nga kita pinili na? O saan man nato na pag-synchronize? Daghang mga denomination karon di mo tuwa na pinili daw sila. Hindi mo mutuwa na basahan ninyo ang Biblia. The whole concept ng Biblia, nagpili ang Diyos sa iyang katawhan. How do I know? Isa lang isa ka verse. Tindaghan na nga verse mo support. Romans chapter 8 verse 28 to 30. Muna yung ginatawag na morning pangalan na ng ganing paggawas ay ning social media o pagkabarato sa cellphone. Dapat duha man na siya. Maski pag nigawas na na social media, pero pag ang cellphone mahal, wala gyapon, di gyapon na maabot ngadto sa masa. Parihara na to akong gitudlo nagtudlo pa ko Bible school, sa seminary. History of the Christian Church. Unsa may history nga akong natudlo lang ato nga nag-allow ang Diyos nga magtindog anang Roman. Diba? Anang Roman government? Sa una? Mga Romano, nagtindog sa mga tao nga ito, nga mga great architect. Ang una nilang isa sa ilahang gimugna kanang karsada. Diba? Parihan ni Manny Villar. Gisugo ang punas gobyerno. Tindog na si isa ng Villar ng madagan nun. Nagtindog ang DPWH. Si Mark. Pero wala po na siya authority, walay pundos sa gobyerno nga kwarta, wala po na siya. So ang gobyerno jud, ang unang gitindog, isa sa mga gitindog nga infrastructure sa Roman Empire is ang karsada. Nganong gi-appeal man na nila, ganong giuna man na nila. Kumuadto kag laing-laing mga lugar. Parihan na yung nato ang karon infrastructure sa Pilipinas. Nganong gitagaa man ang dakong value kanang mga karsada. Kay para ang mga tao movable. Kauban tong ilang mga produkto tabang man na sa ekonomiya. Kanang gibuhat sa Roman Empire sa una nga gi-appeal niya na ng mga karsada, gituyo na sa Ginoo, gialaw na sa Ginoo nga pagtindog ana mga infrastruktura kay para paggawas ni Jesus Christ. Ang gospel dali ra mo katag, mo nang katuyuan.
Dili lang naingon nga si kuan nga Roman Empire ang nagkuan na ang ato nang i-credit sa ila gigamit ra na sa Ginoo kay ang pinaka-purpose sa Ginoo ang gospel mas spread dali. Ana na ayaw nyo na tan-awa nga tungod na sa nagmugna ang infrastructure. O parihara na diri sa Pilipinas na ay mga lugar nga mga missionary nga maglisod adto sa mga bukid, way karsada, way agianan. Karon kay gibuhatan naman na sa atong presidente og mga karsada sa kasuok-suokan sa atong lugar. Ang purpose ana nganuman para ang gospel muabot ngadto ang mga missionary nga magdag-gospel muabot sa kasuok-suokan. Muna ang Pilipinas karon wala nay lugar nga dili maabot sa gospel. Ang question karon, tinuod ba na ng gospel? Depende na sa mga so-called missionary kung ang ila bang gidala nga gospel tinuod ba na. Kay ingon pa ni Apostle Paul sa Galatian na ay ubang din na dili magdalag dili at nay ubang kadaghanan ana na ay mga dili tinuod nga gospel ang ilang ginadala. So may tabuan na karon daghan man, di ba? Ingon nila, di ba, moadto kang mga bukid-bukid karon, pangutan unsay pamaagi sa ilang pag-adtog langit. Di ba kadaghanan mosulti sa ila, mubuhat kag maayo. Mubuhat kag ing-ani, magpabaptize ka maski pag malumos ka na dinha sa baptism, di gyapon ka makaadtog langit. Maski pag ang imong lawas tagud-taguro na niya ipanghatag na sa mga katawan di gyapon ka maadtog langit ana. Muna pinaka-importante, maski pag kanang tibuok nimo dang bilyon ihatag nimo na para ipakaon ngadto sa mga way makaon, pareha atong giingon ni Jesus Christ sa dato nga batan-on. Ingon ang dato ang batan-on, unsaon ako pagkaroon og eternal life. Ibig sabihin ana, unsaon ako pag-adtog langit. Unsay tubag ni Jesus Christ, ingon siya, baligyan na tanan imuhang mga katigayunan. Ipanghatag na sa mga pobre. Karon wa nakatubag ang dato. Niuli na lang. Kung ingato yung iyahang batasan, hantod siya namatay, sigurado ko nasa sa impyerno. Lisod. Kay ang ekonomiya diri sa pag-adto sa langit, works man. Ingon pa to ako ang migo ngadto sa ako ang dating gisimbahan, ingon siya, ngano mo yung gisulat man jud ni James ning iyahang epistle, nagkalibog-libog na noon mi. Nagkalibog-libog na daw ang mga katawhan sa kalibutan. Mga Kristiyano nagkalibog-libog na. Ngano man, ingon ni Paul sa iyang Pauline epistle, kanang Pauline epistle kana ng mga libro nga gisulat mismo ni Apostle Paul, ang tawag na Pauline epistle. Kanang epistle dili na asawa sa apostle. Kanang epistle mga sulat na, meaning ana. Ingon ni Apostle Paul sa iyang epistles, sa mga Pauline epistles, ingon siya, pag-adtog langit, righteousness lang ni Jesus Christ. Pagtuo, sama atong pagtuo nga naangkunan ni Abraham. The same pagtuo lang na. Pero unsay gisulti ni James, ingon siya, kung ang imong pagtuo walay uban nga works,
dili na tinuod nga pagtuo. Unsa may but pasabot ana ni James nga in the first place kanang tibuok Biblia dapat dili na mag-contradict. So kung gatuo ta nga ang tibuok Biblia sinulat sa Ginoo, dili jud na mag-contradict. So kinsa ang nag-contradict? Ang nag-contradict ana ang interpretasyon. Unsa man ibot pasabot ni Paul sa dihang gisulat to niya iyang mga letters. Nga ang mag-adtog langit nagtura sa magbase lang ta sa righteousness ni Jesus Christ. Ingon si James dapat ang imuhang faith na ay kaubang buhat. Ang buot pasabot ana kung ingon buot pasabot ana sa James ingon sa Biblia kung ikaw nga Kristohanon nagtuo ka, dapat i-synchronize nimo na sa imong outcome sa imong practical nga kinabuhi. Mo nang but pasabot ana. Dili na but pasabot din ha nga magbagdoy-bagdoy lang ka kay luwas ka na, parihara na sa pag-understand anang one save always save. Kadaghanan ana sa nasabtan sa mga Baptist nga Kristohanon, pag i-profess nila or mag-recite ka anang sinner's prayer, automatic luwas ka na. Hindi na siya mao. Ang timailhan, ingon pa ni Apostle James, ang timailhan din na kung giprofess nimo si Jesus Christ na imuang Lord sa imong kinabuhi, dapat makita na sa mga katawhan ang imong pagtuo pinaagi sa imong buhat. Di kay magprofess ka lang na ikaw Kristiyano nya inikabot ngadto sa inyong panimalay, simple lang. Sagit-sagitan nimo na imuhang ginikanan. Bakakan nimo imuhang ginikanan. Nya nagprofess ka nga ikaw Kristiyano. So kanang mga tao nga gatan-aw sa imo, mutuo ka na sila nga ikaw Kristiyano? Di na sila mutuo. Mo nang but pasabot ana. Ang epistle ni Apostle Paul, katong iyata nga mga gisulat, justification to, paingon ngadto sa atong Diyos Amahan. Kanang gisulat ni Apostle James, justification na towards sa atong isig katao. Ibig sabihin, kung ga-profess ka nga ikaw Kristiyano, dapat makita sa imong isig katao nga ikaw luwas. Muna but pasabot ana. Di balik ta, how do I know I am one of the elect? Saan ako pagkabalo nga ako isa sa mga pinili? Romans chapter 8 verse 28. Ato daw ning isa-isahon. Duha ra man eh. Kung gadako mo ginganing klaseng simbahan, specifically Baptist na simbahan, morning usahay gina-memorize ninyo. Pero wa mo kabaloon sa meaning ani. 8 chapter kay narrative man eh, ato na lang ning ikat sa sugod ta sa 28. Romans chapter 8 verse number 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang meaning ani, and we know, kitsa man ang we? Kung imo nang basahon ngadto sa taas, ang audience ana mga luwas. So kanang we diha luwas na. Kanang no diha nahibaw-an that unsa may iyang nahibaw-an that all things work together for good. Maskin pag wa kay makaon karon, maskin pag gibiay-biayan ka sa imong silingan, maskin pag gibuhatan kag dautan,
ang resulta ana maayo gyapon. Kabalo sa niya unsay resulta? Ingon siya diri, all things work together. Maski pag patyununon ka din na, ang resulta ana good gyapon. Kakinsa man na nga perspective nga kanang good, nga kanang pagbuhat og mga daotan, ang result pagbuhat og mga daotan ngadto sa mga tinuod nga magtotoo, ang resulta ana good gyapon. Ang taga-anta mo example, pareha atong sa early missionary endeavor ni adto ngadto na yung mga bagong graduate sa seminary ni adto ngadto sa lugar nga kumakaunay og mga tao. Sa dihang upat to sila kabuok, sa dihang nilanding na ang ilang eroplano ngadto, gipangaon na yun sila, gipangdakop sila sa tawagan na mga headhunters, ibig sabihin na mga unay na mga tao. Katong upat ka buok, gipangdakop, giputlag ulo, gikaon sa mga kanibal. Pero ang ilahang purpose ato, ngano sila muadto ngadto kay i-declare ang gospel. Ibig sabihin na gusto nila nga katong mga missionary, gusto nila nga katong tribo nga wa kaila, katong nga tribo nga kumakaunay tao, mamaluwas sa dihang nahibawan sa nagpadala nga katong gipadala nila nga mga missionaries upat ka buok gipamatay wa gani katungtong sa isla. Gipamatay na, gipangkaon. Unsay nahitabo? Even ang pamilya ato, pagkasunod nilang race o kinsa ang gusto mo adto anang lugara para i-declare ang gospel sa Dios nga para katong mga tao nga naa ato nga tribo mamaluwas. Pagsunod nila conference, pag-raise og mga missionary, bag-ong missionary nga gusto mo adto anang mga lugara. Upat ka buok na missionary originally ang niadto, pero pag-raise kung kinsa ang gusto na sad mo adto, sobra gatos ang nitaa sa ilang mga kamot kay gusto nilang kanang mga tawhana na mamaluwas pud. And eventually, kung tanaw nimo ang history, kadtong nga tribo, mga Kristohano na karon. So it is not dili na bahin sa ato. No? Personally, mao na ingon diri, and we know all things work together for good. So dapat kung Kristohanong ka na, kung mga naay mga dautan nga mahitabo ka sa imong kinabuhi, kabalo ka na ang outcome ana good. Kay nga naman good man ang outcome, dili na ingon nga positive, isip lang na. Tinuod na. Muna di ko kaya naga-approve anang positive thoughts. Ang dapat gamiton ang akong Kristiyano man ta, faith. Faith. Faith dili sa imong kaugalingon nga merit or imong effort. Faith na diha sa atong Diyos. Parihara na kumutabok ka, kinsa may mugunit dapat. Di ba ang ginikanan, gunitan ang kamot sa anak? Mao nang faith, gatuo ta nga ang gagunit sa atong kinabuhi, Diyos. Mo nang ang ato ang pagtuo, ibutang nato ngadto sa atong Diyos, dili diha sa atong kusog, sa atong isip, dili nato dapat ibutang diha. To them that love God, to them who are the called according to His purpose.
Next, at verse 21, 29. Karon, diri sa verse number 28. Kinsa maning call? Kinsa maning mga tinawag? Dili nato natanawon kung isa ba ka sa mga tinawag. Isa lang ang timailan nga kung tinawag ka. Ato na siyang biyaan sa verse 29. For whom He did foreknow, naibaw na sa Diyos, He did. Kanang He din ha, mo ng Diyos. For whom He did foreknow, naibaw na sa Diyos kung unsang orasa ka gipanganak, kung unsang orasa ka mamatay. May nahibaw na sa Ginoo. He also did predestinate. Ibig sabihin, andam na ang agianan nimo. Kung ikaw ni nga tinuod nga Kristiyano, naa na kay agianan. O kini sa verse 29, nagahisgot ni conformity. Kakinsa man ni nga i-conform. Conform kay gi-predestinate pa na ang bot mapasabot aning predestinate nga kini nga kalibutan dirita maglaroy-laroy. Dili oy, kabalo ka man sa na predestinate. Predestined. Gitagaan ka nagdalan nga imong agian para unsa? To be conformed to the image of His Son. Kung unsa nang dili na imo nga physical nga dagway ni Jesus Christ makonform ta dili, kung unsa iyang gibuhat diri sa kalibutan dapat mautong atong conformity. Image, unsa man ang image? Katutong righteousness ni Jesus Christ. Katong gipangbuhat ni Jesus Christ. Dili tong i-duplicate na tong gibuhat niya sa cross. Kaya di man ta ka-duplicate ato. Although maka-duplicate ta physically, pero dili ta qualified. Kanganong di man ta qualified? Wala ba tayo sala? Nga ang gidawat sa Ginoo nga to, nga nganong gilansang si Jesus Christ nga to, ang iyahalang dawaton ka ng perfect sacrifice. Kung sa may sulod ang perfect sacrifice, isa din na walay sala. Piting daghana na to sala. Nang di ta pwede ta ilansang sa krus, pero dili na madawat sa atong Diyos. Kay naamantay sala, ang iyahalang ginadawat kanang walay sala na offering. That He might, kanang offering po. Munang dili kay ko gagamit anang si Jesus Christ nagpakamatay. Mali na. Kay kung si Jesus Christ nagpakamatay, kung sa psychologist pa na siya, Christian psychologist pa na siya, gina-encourage niya ang magpakamatay? Dili na siya mao nga term. Ang correct na term, gihatag ni Jesus Christ iyang kinabuhi sa bukid sa Calvary, or gihatag niya iyang limpyo nga kinabuhi sa ato. Verse 30, moreover, whom He did predestinate, He also called. So katong iyang gipredestine, iyang gitawag. So may pamaagi sa pagtawag. Unsay pamaagi sa pagtawag? Gospel ang magtawag. Unsay pamaagi sa pagtawag? Mabitaw na naay mga street preaching. Naay mga ginaalaw sa local nga iglesia kanang mga witness. Ibig sabihin ng mga witness kanang mga dili membro nga wa pa kadungog sa gospel. Nga mag-witness sila unsay ginabuhat sa isa ka Kristohanon nga assembly. So ang tawag sa inyo, kung bisita lang mo, witness lang mo. Parihara na sa ngay magpakasal, di ba, na magdalag duha ka witness. Ang so may trabaho ng witness, nagapamatuod. Moreover, whom He did predestinate, them He also called.
So ang pamaagi sa pagtawag, gospel preaching. Ingon nila pag makabalo na daw kaaning makabasa o makabalo na daw kaaning doctrine sa mga reformers, di na daw ka magwali. Manong di man magwali? Nga kining pagwali mao man ning basihanan nga ang tao moduol dinha kay Kristo. Then he also justified. Kabalungon siya ng justified, dili na ang meaning ana, dili na just as if. O mo ni akong nadak-an nga denomination, just as if. Ang bot pasabot ana sa akong nadak-an nga denomination nga just as if nga meaning mura daw kag walay sala. Hindi pa na mao. Kay kung ato na siyang scrutinize na ng justified, dili man na siya ingon nga mura ka nagwalay sala. Ang buot pasabot ng justified, ang Diyos nga nagdawat sa imo, nagdawat sa isa ka mga kasala, nagidala niya ang righteousness ni Jesus Christ. Ang tan-aw niya ana nga mga kasala, legally pardon. Dili ingon nga just as if to mali. Ibig sabihin, gitrita ni Jesus Christ or gitrita niya sa ato ang Diyos nga legally pardon. Ibig sabihin, ano sa may kinaiyaan ng pardon? Di ba? Si President Duterte na asay kakayahan mag-pardon og mga prisoner, pero isa din na sa requirement nga musulo nga mabutang ka din na sa pardon, kinahanglan ang kuno nimo nga ikaw makakasala. O pag imo na siyang i-acknowledge nga ikaw makakasala, pwede ka na i-pardon. Pero unsa may sulod atong, unsa may naastungaan ng acknowledgement o kanang gipardon, consequence sa imong gibuhat. Mao na siya. Munang dapat isabto na ninyo. Diba? Dili na ingo nga justified nga just as if nga wala kay sala, di na siya mao. Ang meaning ng justified, legally gihatag sa Diyos ang iyang pardon. And whom He justified, katong iyang gipakawais sala, katong iyang gipakapasaylo sa ilang mga sala, them He also glorified. Unsa man ang meaning ng glorified? Ibig sabihin, kitagaan tag lawas nga di na madunot, glorified. Ibig sabihin, nas langit. May experience ni mo ning glorified kung mamatay ka na nga luwas. Pero namatay ka nga wa kay kasiguraduhan, labi na gi-reject nimo ang kanunay nga pag deklara sa gospel ni Jesus Christ, tu adugas imperno, parihara katong dato nga tao nga naa sa Luke chapter 16 nga inigmata niya, nakamata sa tungod sa kainit. Nga napagkabalo and kinsa man ang mga elect. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we are bound to give thanks always. Kamo mga baptist, anong always man na, wrong grammar na. Kung gamit ninyo mga gamit sa inyong translation King James, nganong always man nya ato ra ba nang i-connect dayon sa correct grammar? Nganong always?
Kay kanang always, sa verse 13, chapter 2 sa 2 Thessalonians, ang buot pasabot na walay higayon. Di ba? But we are bound to give thanks always. Kanang always da walay isa ka segundo nga dili ka magpasalamat sa Dios. Di ba unsay diferensya always o ang always? Di ba ang always sa kadaghanang panahon? Ang always walay segundo nga dili ka magpasalamat. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Gipili ka na para sa kaluwasan. Wala pang kalibutan. Through sanctification of the Spirit. Kabalo mo sa meaning anang sanctification. Kadaga kamo mga mama or mga sheep. Di ba? Tagtad ninyo anang gulay. Kung magtagtad mo gulay, di ba? Tagtad ninyo niya pag humanyog tagtad kay nagtapok naman ng kamatis, nagtapok ng kamatis diri sa inyo ang table, imong iisbog. Imong iisbog. Kanang pag-isbog nimo mao nang sanctification. Sa dihang giluwas ka sa Ginoo at diri sa kalibutan ang imong kinabuhi nga hugaw sa una giisbog sa Ginoo paingon sa iya. Mo nang pasabot ana. Giisbog, gilahi. Gilahi na. Sumuunang balik tangad to sa debatable nga issue katong kay Paul nga bahin o katong kay James. Giisbog na ang imong kinabuhi gikan sa pagbuhat og daotan ngadto sa pagbuhat sa maayo. Unang but pasabot ana, chosen nyo, gipili ka na. Lisod ba dawaton ng pinili or nanindog lang atong balibo kay kanang word nga pinili. Parihara na siya sa kanang word nga i-English nimo ng curse or Bisayaon nimo ng curse nga ibisaya na nimo og tunglo. Diba? Mas bugat og dating ng word nga tunglo kaysa curse. Mas bugat og dating ng pinili kaysa chosen. Nganong daghan mga pastor nga di mo tuo nga ikaw pinili. Pero nga to sa King James Bible, ang gisulat diri chosen. Unsa may Bisayaan ang chosen? Di ba pinili? Nganong dawato na to ang English word nga pinili? Chosen, pero dili nato na dawaton as pinili sa Bisaya. Chosen nyo, gipili ka na diha sa kaluwasan. Pinaagi sa sanctification of the Spirit. Ang Espiritu ang mo isbog sa imo gikan sa pagbuhat og daotan ngadto sa pagbuhat sa righteousness ni Jesus Christ. Diha kay Jesus Christ. Di ba? Lisod ba? Lisod ang kinabuhi sa isa ka tinuod nga luwas. And duha ang timailan sa verse number 13. Sanctification of the Spirit, ilhanan na siya. So kung na kay Spirit of God, ilahi ka. Ilahi dapat nimo imong kinabuhi, walay effort na kay ang naglahi ana Holy Spirit, dili imong kaugalingon nga effort or imong strength. Duha, unsa may ikaduha? Belief of the truth. Timailan, kung mutuo ka nga ang Biblia iyas Ginoo o practically
sundo nimo ang gisulti sa Biblia, timailhan na nga ikaw luwas. Pero nagpropes ka lang nga ikaw luwas, basig ang mupukaw sa imo din na kainit. Nya nakamata ka na nga naaday ka sa imperno. Nya kanabayang naa na ka sa imperno, unless lang kung ang imuhang doktrina nga ginadala, doktrina sa Katoliko nga purgatory, gatuo ka, buhat lang ko daghang kayong sala diri sa kalibutan. Naabitaw ng word nga purgatory, naabitaw ng doktrina nga purgatory sa Katoliko. Unsa man ng doktrina sa purgatory? Purge. Ngadto ka purgahon, paimnon ka kanang unsa nang mga liquid nga gihatag sa mga bata para mulibang kag bulati. Purgahon. Pero sa imperno wala na purga-purga na to. Ug kanang purgatory di na tinuod, iladra mo ana. Unsa man ni trabaho ng purgatory? Ang trabaho ng system of purgatory pangwarta ra nas Katoliko. Ngano man unsa man ni trabaho ng purgatory? Maski namatay ka na, ang nabili nimo mga kindred diri sa kalibutan nga buhi, paampuan lang ka ngadto sa pari nga para ibalhin ka ngadto sa kabalo mo anang sistema sa Katoliko. Nana sila ginatawag nga system of merit. System of merit. Asa man na mo kuha, parehaan ng sa ECE, di ba, na merit? Oh. Kung eskwela ka, sa Katoliko, isa sa ilahang magpadaghan og merit dinha kanang magpaampo. Kay kanang magpaampo naa nay bayad sa Katoliko. Nya kanang magpaampo consider na nga merit. Nya kanang merit nga nakuha nimo tungod sa pagpaampo sa pari, katong merit ibutang to sa tao nga naa sa imperno. Ang pangutana, unsa man kadaghana nga merit nga ginabuhat diri sa kalibutan para ka mabalhin gikan sa purgatory o maadto ka ngadto sa langit? Buhay kasigaruduhan. Mo ng theology sa Katoliko, dili na tinuod. Pila ka sacrament ang naas Katoliko para imuhang sundon gikan sa imuhang pagkahimugso nga baby hangtod ka mamatay. Kay para kung buhaton nimo na makasigurado ka nga moadto kag langit. Pito ka sacrament ang nakapait lang ani, kay even sa nagbuhat ana nga theology, nagbuhat ana nga doktrina, wa kabalo nga sila muadto langit. Nya kamo na noon nga magsunod-sunod ana nga ang promotor gani ana wa kay kabalo nga naa pa diri sa kalibutan nga makasulti sila nga muadto ay sila langit. Wa gani kabalo. Labi na ilahang sumusunod. Samantalang ang gibuhat ni Jesus Christ nga naa sa Biblia, simple ra. Isa ra kay statement. Unsa man ang statement nga dabasahan nga motoy nagpa-open sa mata ni Abraham. Unsa man to nga statement? The just shall live. Isa lang ang kinahanglan sa mga gusto mo adto ay langit. By faith lang. Atong i-define ng unsa ng faith. Faith in the Lord Jesus Christ. Faith in the person and works.
sa pagka ang pagtuo dapat nga katong madto ay langit, ang pagtuo nato ibutang nato ngadto sa pagka Dios ni Jesus Christ ug katong iyahang gibuhat sa bukid sa Calvary. Sayon lisod. Sayon ra. Pero nganong mang wala man kayo Kristohanon na nisunod sa Dios. Kay ang pagsunod kay Jesus Christ lisod. Yun sa man pagkalisod. Ingon pa niya sa Book of John, ingon si Jesus Christ, iyahan na ganit ng sarili. Tanang musunod sa ako mamatay. Sayo na. Karon kay nagira naman ang Russia ug ang isa sa iyahang sovereign state kay kanang Russia mura man nag-Amerika, daghan man na sa states. Ukraine, kanang Ukraine isa na sa pinakadakong syudad o pinakadakong sabay tawagan na state. Isa kay state kay daghan man syudad sunod anang Ukraine. Ingon pa tong ubang din ha, no? Gitan-aw dayon ang biodata anang presidente sa Ukraine. Ang ilaha lang nakita ngadto nga kana daw presidente sa Ukraine artista. Kabalo unsay genre nga artista, unsay genre niya sa artista? Pagpakatawa. Wala nila nakita nga kadto siya graduate to balaod. Ikaduha, Hudyo ang iyang descent. Ibig sabihin, gikan sa descendant sa Hudyo. Maski pag dili na siya karon magtotoo, pero in the perspective na siya Hudyo, dapat iampo nato na dili na nato natanaw na iyang pagkapolitiko. Diba? Nangadto sa Ukraine na ay paggawas ngadto sa ilang isa ka simbahan nanganta ug to God be the glory. So gatuo ko nga kanang mga tawo nga naa sa langit ug moadto ay paglangit mao nang mga tao nga wala na sila'y pakialam sa pleasure nga gina-offer sa kalibutan. Kay kabalo sila nga diri sa kalibutan, kanang pleasure diri sa kalibutan nga gina-offer ni Satanas, dili na mulahutay ngadto pikas dapit. Mo nang ayaw na mo pagpakaharahay diri. Mura mamatay mo di mo kakwarta. Orang pasabot na 1 Peter chapter 1 verse 2. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Elect, gi-elect na namili nagkatawhan ang Dios para sa iyahang nga muagi diri sa kalibutan. Unsa may buhaton sa mga gipang pili sa Ginoo nga mga katawhan nga katong mga tawhan nato unsa may buhaton nila diri sa kalibutan? Worship. Through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Si Peter na nagsulti. Dili ng Peter nga gisundan anang Roman Catholic nga simbahan. In the first place, si Peter wala niya to Rome. Nganong mahimo man siyang pope ngadto. Dili ka kasulod sa langit sa imong kaugalingong merit imong kusog ba? Isaiah 64 verse 6.
But we are all as an unclean thing. All our righteousness are filthy rags. Oh, kining mga promotor aning moadtog langit pinaagi sa ilang merit, pinaagi sa ilang good works. Unsa man ang good works nimo dalon i-offer ngadto sa atong Dios kay para pasudlong ka sa langit. Unsa man ang good works? Unsa may medium giagi kanang imuhang good works? Asa man ang giagi ng imong good works? Di ba sa atong lawas? Kini nga lawas, na ba di maayo ani atong lawas? Mobitaw na ang atong lawas mamatay. Unsa may hinungdan? Unsa may rason nganong kining atong lawas mamatay? Unsay rason nganong kining atong lawas mamatay? Walay mag-survive diri sa kalibutan maski pag dili magira ng Ukraine o Gresya. Or kanang Russia o ang Amerika kung magira na. Or kanang China o ang Amerika magira. Yang anong ma-appeal man ng Pilipinas kay naaman diri ang mga sundalo sa Amerika. Di kung asa na sundalo sa Amerika, mao nang target sa kalaban. O, kanang Palawan nga ginaawayan karon sa China. Mga tao din na maghulat na lamog. Paluparan mo din na missile din na ni kinsa ng presidente sa China? O, kana ra ba presidente sa China? Presidente sa Russia? Presidente sa India? Amigo. Niya ang atong presidente, amigo niya ang presidente sa Russia, o ang presidente sa China, o ang presidente sa India. So amigo. So unsay nahitabo karon sa ato ang presidente? Neutral. So neutral siya. So dili paluparan diri og missile. Pero di kumutuwa na. Siyempre na ang mandiri ang Amerika. Asa man ga alay man nato ang Amerika sa Pilipinas. So paluparan sa China kay moabot man yun na diri ang ilahang missile sa Pilipinas. Sumuabot diri ang missile sa Pilipinas. Una nandina sa mga Palawan area. O, di ba? Mo man ang una-una. Duol na kay na sa China. Pero ang tirahon lang ang base sa Amerika. Nya kay ang Pilipinas o ang Amerika alay man. Sa ato pa kung alay ka, nya ang mo tira sa imong missile kalaban man nimo. Oh, unsaon na karon? Maunang eventually maski pag di na sila mag-away, maski pag dili na mulupad ng mga missile din na, maski pag walay Third World War, eventually, ang tao mamatay jud. Karon, sigurado naman ang tao mamatay. Nya, ang question na lang karon, naabay kinabuhi likod sa kamatayon. Nya ang Biblia ra ba 100% ang iyahang sulti nga naay kinabuhi likod sa kamatayon. Dili man na parihag doktrina sa kanang cessationalism, kanang doktrina anang Jehovah's nga inig kamatay hunong na tanan hunong. Di man na tinuod, di ba? Ang gisulti diri kung imo nang basahon ng Luke chapter 16 na ay kinabuhi likod sa kamatayon. Asa may tuuhan nimo ana? Tuuhan nimo nga ang paghuman sa kinabuhi tapos na tanan or na ay kinabuhi likod sa kamatayon. Nya ang mag-vouch ra ba ana? Support ang Biblia. So asa man kamo tuo ngadto sa wala nay putol na tanang kinabuhi? O ngadto sa idea nga naapay kinabuhi likod sa kamatayon. Oh. Binlan kamo storya. Kung dili kamo tuo nga naay impierno,
Nya tinuod ang nga walay impierno, ako nga magtotoo ug ikaw nga dili magtotoo, dituo ana. Nya ang kamatuoran ana wala di impierno, walay nawala sa ako. Walay nawala sa imo. If in case nga tinuod ang impierno, nga ang pamaagi lang ana kay Jesus Christ lang, nituo ko. Ikaw walay nituo kay wa man ka nituo og impierno. Ako nituo kog impierno. Karon ang realidad di ay namatay na tang duha. Pagkahibalo na to nga naa day impierno, kinsay luoy? Ako nga nituo kay Jesus Christ na luwas ko, di ko matug impierno. Ikaw nga di mo tuog impierno, nyawa ni mo gidawat si Jesus Christ, gi-reject ni mo iyang offer, pagkamatay ni mo, ngadto ni mo naibawan nga ang impierno di ay tinuod. Pero naa ka na sa impierno. Kinsay alaot? Alaot ka. Ako, matinuod man ang impierno or dili, ngadto ko sa langit. Ana kanang kinarsada nga rason. Wow. So kung nidawat ka kay Jesus Christ, tawag ana win-win ka. Pero ngadto ka nga di ka mutuo nga naay impierno, win-loss ka. Oh. Win ka kung dili tinuod ang impierno. Pero kung tinuod ang impierno, loss ka. Nya pag moabot na baya kag impierno, di na baya na imong nga ato ning i-reset na to ni pareha computer ba? I-reset na to ni para ma-default na. Wala na ba i-reset? Di ka na baya balik pwede. Di ba? Ingon ni katong sa dato ngadto sa Luke chapter 16. Di naman ka ingon pa si Abraham, di naman ka pwede makabalik. Pero naay kahangawa katong naadtog katong dato nga niadtog impierno, dili ko gusto nga ang akong mga igsuon moadto diri sa samang sitwasyon nga naa ako karon. Unsa ra man iyang gibuhat, gihangyo niya ngadto kay Abraham. Pabalika si Lazarus para sultian to ako mga igsuon ngadto. Unsa may ingon ni Abraham, dili man pwede mubalik na to kay inig kamatay, inig human sa kinabuhi sa tao des kalibutan, human na, wala na nay balik-balik. Ingon siya na, kay namunggos man yun dato, kay nasa'y kahangawa sa iyang mga igsuon, nga basig musunod siya sa impierno. Ingon siya. Kung sa may sulti ni Abraham, naa ang mga apostolis ngadto. Naa ngadto si Moses ug ang mga apostoles. Unsa may meaning anang si Moses ug apostoles? O maoning meaning kung wa mo kasabot. Ang meaning ana nga principle, ang Moses dina mao na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, kay ang gasulat ana nga mga libro si Moses. Ingon sa naaman ngadto si Moses ug ang mga apostoles ug prophets. Kinsa man ang apostoles o mga prophets? Ang mga prophets mao ni Joshua, Judges, Ruth, hantod sa Revelation, kay ang gasulat ana mga propeta. So ato lang ni siyang pasayunon. Ingon si Abraham, naaman ngadto ang Biblia, basa lang mo. O kung di pa dyan mo kasabot ana, ang butlag o isang klaseng hunahuna na. Nya ang pinaka-central truth nga naa dinha sa Biblia, gusto nyo mo muadto. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God. Sa James chapter 2 verse 23. And it was imputed unto him for righteousness. Nga naman si Abraham nas langit ron. Manang di kumutuan ng dispensationalism.
dispensational. Ibig sabihin, kada age sa kalibutan, lain-lain o pamaagi nga moadto kag langit, dili. Dispensation. Sa dispensation ni Abraham, lahi ang pamaagi nga moadto kag langit. Dispensation sa Old Testament, lahi. Dispensation diri sa Old Testament, sa New Testament, lahi, dili lahi. Isara ka dispensation. Isara ka pamaagi. Kaya ang mga tao sa Old Testament, sila Abraham, sa James chapter 2 verse 23, nganong niadto sa langit, kay nitan-aw siya, nituo siya ngadto sa time nga gilansang si Jesus Christ. Old Testament, future ang iyang pananaw. 2,000 years ago naman ta karon, di ba? Kita karon nga time. Ang mga tao karon ang ilang kaluwasan nitan-aw balik 2,000 years ago sa time nga gilansang si Jesus Christ. One dispensation lang, isa lang pamaagi. Dili daghan. Unsa man nga nganong man nakaadto man si Abraham sa langit and was imputed unto him. Imputed unto him for righteousness. Unsa may gi-impute? Para masabtan ninyo unsay meaning anang impute. Unsa may gi-transfer ni Jesus Christ kay Abraham? Sa dihang nituo siya. Unsa may iyang gi-transfer? Ang gi-transfer ana kadtong gibuhat ni Jesus Christ sa bukid sa Calvary. Unsa may medium, unsa may pamaagi, pagtuo. Si Abraham nituo sa buhatonon pa ni Jesus Christ kay wala pa man to nahitabo. Di ba nasa Old Testament si Abraham? Si Abraham nituo sa buhatonon pa ni Jesus Christ. Ug kanang mga tao nga naa karon nga time, nituo ang mga tao karon sa gibuhat na ni Jesus Christ 2,000 years ago by faith. Pagtuo lang. Dili na kanang pagtuo, dili na sinner's prayer. Dili na pagtuo sa inyohang gibuhat. Mo bitaw ng katong kawatan nga gilansang sa cross kauban ni Jesus Christ na langit to kay ang iyang gigamit pagtuo ni Jesus Christ kay katong kawatan nituo siya nga si Jesus Christ Ginoo ug katong iyang gibuhat righteousness to nya gi-impute gi-transfer ngadto sa kawatan nga mao tong niadto sa langit. Simple ra kay na. And he was called the friend of God. Ang kanang dapat masabtan ninyo unsa ng imputation. Doctrine of imputation. Mubitaw na nasa sa cross ingon siya, it is finished. Humana ang pangutana unsa may napinis. Unsa may nahumana. Kabalo mo ang Katoliko karon? Sunday karon no. Kada misa nila ana ang ilang pagtuoan ng misa nga kanang inig-isa nila ng ustiya o kanang wine literal na nga dugo ni Jesus Christ. Unsa may sulti sa Biblia? Symbolic. Pag-abot na ngadto sa Katoliko gihimong literal. Mo nang ubang mga theologian kining mga Katoliko mga kanibal. Uliman ka kauno nila literally nga gisulti diri sa Biblia symbolically, symbol lang, symbol. Nya ilahang literal nga kanang inig isa anang ustiya katong ustiya nahimo to siyang literal nga body ni Jesus Christ. O kapila na nila buhaton sa isa ka adlaw sa Sunday.
So, ang tawag sa ila, kanibal. Ngano ang muinom lang sa wine, ang pari lang. Nganong kung dapat tanang mga sumusunod ana dapat makainom sa flesh o sa wine. Nganon ang pari lang mo inom sa wine. O di ang gihimo niya mga kanibal tong iyang mga prisoner. Nya ang mahubog na to ang pari lang. O kapila magmisa ang pari, kung magmisa sa kalima sa isa ka Sunday, di hubog na to. Dili na literal. Karon kay barato naman kaya ng cellphone o kamo mga Katoliko. Barato naman jud ang cellphone. Oh. Pwede na mo mag-search din na, i-search lang na ninyo Roman Catholic Doctrine, Roman Catholic Mass, Roman Catholic nga system sa pari. O, i-search na ninyo. Kung di mo kasabot, pasabton ta mo. Ha? Ilad na mo, anak. Yang sigurado ra ba yun? Na ayoy imperno. Yang sigurado po sa Biblia, walay purgatory. Anong purgatory? Indulgences lang na. Ibig sabihin, pangwarta ra na sa Katoliko ka sistema. Gikan sa imong pag-anak, hantod ka mamatay, gikwartahan ka sa Katoliko. O. Bunyag, magbayad ka. Kasal, magbayad ka. O. Kanang lubong, magbayad ka. Dili ka magbayad. Magbayad ang imong ginikanan. Maski nga to sa baptism, kay ang baptism, baby baptism man na, infant. Pero ang naa sa Biblia, ang ginabaptize kadto lang makasabot. Adult baptism lang na. Ug di na makaluwas ng baptism maski pag naa sa Biblia, di na makaluwas. Munang gisulti niya sa John chapter 19 verse 30, ingon siya, when Jesus therefore had received the vinegar. Maluluyon, wala mo kabalo nganong gisulat pa man ang pagpainom og vinegar kay Jesus Christ. Kay kanang vinegar sa dugay niyang pag-antos, kanang vinegar maunang pagpadali o pagpatay sa isa ka tawo. Munang gitagaan sa sundalo og binigar para dali siya mamatay. Kay ang sundalo nasakitan na siya pag-ayo, kay naaga ni gisulti nga to nga ang sundalo murag naibaw-an niya kini si Jesus Christ tinuod nga Dios. He said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. Finish na. Finish na ang kaluwasan. Finish na ang sakripisyo. Finish na tanan. Ang ato na lang igong buhaton katong gisulti ni Abraham, the just. Dili lang kay si Abraham nagsulti ana, kanang sikat pud kay nga pari nga gikan Katoliko. Si Martin Luther, si John Calvin, mga Katoliko na sila nga scholar sa una. Sa pagkabalo nila, pagkahibasa nila sa Latin man na ang ilang scripture sa una. Pagkabasa nila, kana lang nga praise, the just shall live by faith. Nihawa din sila sa pagkakatoliko. Pero sila tong daghang gisulat against sa Katoliko. Nya kining Baptist, kining denomination nga Baptist, nangita kog ilahang mga sulat, wa jud ko kakita nga sila ang nag-unag sulat ani. Nganong ang pari, mga scholar man sa pari nga nigawa sa pagkakatoliko mo'y nisulat. Oh, basahon ninyo, di mo kitag mga sulat sa mga Baptist. Kay kanang mga sinulatan sa Baptist gikan na po na sa Europe. Kinsa man ang gihikanan sa Europe, mga pari.
ng mga scholar nga nihawa sa pagka pari. Ang tawag sa ila Protestant. O ako, Katoliko man ko before ko na baptist. Muna ang tawag sa ako Protestant. Di ba? Ngano man ko nihawa sa Katoliko kay nagprotest ko. Nga dili mao. Nadunggan na gani na ako to sa mga wali-wali. Oh. Pero karon tinud-anay na jud nga nagprotest ka, nagprotest. Kay dili maunang tinudluan sa Katoliko. O diri sa Pilipinas, pila ato ang population karon? 120 million. Mas daghang patag population kaysa Ukraine. Kaya ang Ukraine murag 44 million lang. Oh. Nya ila pang katawan ng presidente sa Ukraine kay komedyante ra gid daw, murag si kinsa nang komedyante nga sikat nga komedyante diri sa ato ang television. Dili kay mga karaan man na siya nga komedyante. Karon sa karon nga kwan millennial para maka-adapt sila pangisip. Si Bitoy. Kanang presidente sa Ukraine, ang tan-aw sa Pilipinas, mura na sad si Bitoy. Komedyante. Pero wala siya nag-surrender. Kini nga itong mga Katoliko diri nga politiko. Kung inganaon mo be sa Russia, basi maghatag pagpadala dai mo kuanda surrender pillar. Padala dai mo kanang puti nga sana tela kay mo surrender na mo. Kini siya wala siya ni surrender. Ang iya mga katawhan, minaw sa mo. Ang iya mga katawhan, niuban sa iya, kay gitan-aw nila nga, asa man mi adto, amo man ning yuta. Liman kagipangtagaan silang mga AK-47. First time nilang gunit sa baril. Dipinsahan nila ang ilahang yutang na tawhan, kalaban ang mga train nga mga Russian, nga mga army. Unsa may ilahang buhaton nga to? Kabalong sa ilahang armas, kining mga nibarog sa Ukraine, ang kaisog, kabalo sila mamamatay sila. Unsa may laban nila ang mga military nga train sa Russia? Nga sila mga voluntary nga mga civilian gitagaag armas. Kung kinsa tong gusto mo dipinsa sa inyuhang nasod, tagaan ta mong armas. Pitindagana na gunit, naapay mga babae, naapay mga bagong graduate nga babae para lang mo barog para dili ilugon ang ilahang yuta. Karon kung ibalik nato na sa perspective sa Kristiyano, kita nga mga Kristiyano, mubarog bata? Kung biay-biayon ang atong Diyos? Di lang kasuportahan sa imong ginikanan, muundang ka, revert ka na sa imuhang pagtuo. Di man ko Kristiyano. Kay kung nga Kristiyano ko, putlan man ko kalawan sa akong mga ginikanan. Di na ko mag-Kristiyano, di na ko magsimbag baptist. Ano may baptist? Ini kabos langit, wa may baptist langit. Daghang gani Katolikos langit, wa mo kabalo. Daghang Katoliko langit. Mo nang walay pangalanay ngadto. Humanan tanan. Tapos na. Ayaw mo kahadlok ka ng patyon inyong lawas, imong gani da sa gospel ingon sa ayaw kahadlok patyon imong lawas, ang imong kahadlukan kanang mupatay sa imong lawas ug kalag ngadto sa imperno. Mo nang imong dapat kahadlukan. Kinsa man na siya?
ni Jesus Christ. Mo nang atong Diyos. Mo nang ingon pa ngadto sa gospel, ingon siya, ayaw mo desisyon kung wa mo kabalo nga dumadaugay mo or mapildi mo nga inigira ninyo. Di ba? Ingon siya. Dapat kung makigira mo, kabalo na mo kung unsay samputana ninyo. Oh. Kung magbuhat mo building, ang example ato tower. Kung magbuhat mo tower or building, kanang tan-awon ninyo nga mahuman ninyo ng inyong building. Kay kung dili na mahuman niyong building, kanang muagi din na nga mga tao, yaga-yagaan ka. O mo na sulod nito. Diba? So parihara po na kung dalo na ito na sa konteksto nga gusto mo maging Kristiyano. Mo bitaw nang ingon nako professing. Nganong professing man, dili man na sila sigurado nga si Jesus Christ ilahang barugan. Oo na, dapat siguraduhon ninyo nga kung mo sunod mo kay Jesus Christ, walay atrasay na. Diba? Kung magdaro ka, mo tong gi-example din na, kung magdaro ka, dapat dili ka mo tan-aw sa imuhang likod. Ana nang but pasabot, ana. Kung gusto kang mahimong Kristiyano, isa lang buhaton nimo. Nung bitaw siya daghang kay na daw. Ingon siya, kung musunod mo sa ako, walay lingi ay ni. Kung mag-uol mo nga biyaan mo sa inyong ginikanan, unsay promise si Jesus Christ, tagaan kamog daghang ginikanan. Kung biyaan mo sa inyong mga higala, tagaan tamog daghang higala. Ingon siya, kung biyaan mo sa inyong bana, tagaan tamog mga daghang bana. Dili na literal ha, kay kasi daghan sa ninyong bana. But pasabot ana, kanang simbolikal nga daghang mutabang sa inyo as bana. Mga mama, kung musunod mo sa ako, tagaan tamog daghang, ingon si Jesus Christ, tagaan tamog daghang mama. Kung may trabaho sa mama, mo atiman. Kung may trabaho sa papa, mo provide. Kung ingon siya, kung wa mo'y papa, tagaan tamog daghang papa. Ibig sabihin, diri sa kalibutan, dili ni importante. Kining ato ang sa pangalan na kining ato ang parente diri. Ana mo nang diri sa New Testament masking gani sa Old Testament kini jud ang ilahang gina exhort permi. In saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Ba? Nganong repent ye? Kung i-apply nato ni sa dato, mong ito'y pinakasimple ra kayo. I-apply nato to sa tong kawatan nga tapad ni Jesus Christ nga gipatay, nga namatay. Repent ye. Asa man ni nga bahin ngadto sa kawatan. Katong pag-acknowledge niya kay Jesus Christ. Repent. Ibig sabihin, pag ma-acknowledge ka kay Jesus Christ, ang imong mga binuhatan, wala to. O katong imong mga binuhatan, puro to dautan. Munang meaning sa repent ye, acknowledgement sa imong mga sala. Kama and believe the gospel. So dili na sa pwede magbulag. Repent and believe the gospel. Unsa man ang meaning anang gospel?
ang pagka-Diyos ni Jesus Christ ug katong iyang gibuhat sa bukid sa Calvary. Mao tong good news. Unsa may naka-good news? Nagipatay man sa bukid sa Calvary. Kabalo unsay naka-good news ana? Wala mo kabalo no? Ang good news ana kay gidawat sa Dios Amahan ang sakripisyo nga gibuhat ni Jesus Christ sa bukid sa Calvary. Unsa may mga resulta ato? Unsa resulta? Daghang kay nasa resulta. Ang gospel ang pinaka summary sa gibuhat ni Jesus Christ sa bukid sa Calvary. Nya kanang believe sayunon ra ni sa mga Pilipino o sa Amerikano. Kaya nga to ang tinuuhan diri gikan man sa Amerikano. So kung unsa ilang tinuuhan ngadto kung nagka-slide sila gamay nga nagka dili tinuod pag abot diri sa Pilipinas ang gospel di na mao. Diluted na. Nanay halo. Example sa nayhalo nga gospel nga gidala sa Amerika paingon sa Pilipinas. Sinner's prayer. Asa man mo nakita ng sinner's prayer sa Biblia na makapaadto naglangit? Sample anang believe. Ang believe, example ana kini. Kinsa may nakakita pa or nakasulod anang circus. Circus ba? Kanang, dyan na circus? Peryahan. Peryahan nato diri kanang mga tayag-tayag ko ante. Kanang dagko nga circus ba? Circus. Kanang na mga maglupad nga mga trapeze. Kanang trapeze kanang maglupad ba? Maglupad nga tao nga salon nga to pikas kwan. Pikas nga dapit. Diba? Trapeze na. Maglupad, magtambling-tambling ganyan, nahimo salo nga to. Example ni, kining believe, mo na example. Na isa ka bata, na isa ka, ito pangalan na. Na isa ka sirkiro, kanang mo lupad-lupad ba sa kanang mudag kanang mo balance sa isa ka wire nya mo balance mo lakaw paingon ngadto nya nalum kay na siya nya ang sa una murag gagamit man na sila kanang sanay harness kanang murag net ba para mahulog ka ngadto mapan ka o maana ka lang pero ngadto sa kadto nga time walay harness. So ingon tong Sir Keron nilabang na siya, paglabang niya ana, way na kabo wa siya nahulog. Balik niya ana, wag yapon siya nahulog, gipasaka tong kanang si pangalan na kanang kaya na karo kanang ginagamit sa construction. Wheelbarrow. Kasabot man siguro mo wheelbarrow. Nagsakay na po tong tao ngay katong sirkero siya ang nag-drive sa wheelbarrow niya na nagsakay nga tao. Kato yung sirkero nagdasag wheelbarrow. Iyang gipalapos tong wheelbarrow pikas. Niya gipabalik na pod. Ingon ang katong sirkero, kinsay mo tuo nga ako ning mabuhat og balik kini magdakog kanang wheelbarrow niya mabalik na ko paingon diri. Daghan ni isang kamot. Isa, tanang mga tao nag-isa. Katong naasulod nito sa circus. Ang iyang ikaduhang pangutana. Kinsay mo sakay sa wheelbarrow? Walay ni isa sa ilang mga kamot. Walay ni isa. Example na sa kining believe. Kini ba? Believe. Diba? Mao man ni pamaagi mo atog langit. Pero ang isa sa medium nga gamiton kinahanglan ka motuo.
Pag ingon sa sirkiro, kinsay mo sakay? Walay nag-isa. So ibig sabihin, katong naanad to nga mga nagtanaw, walay nituo. No, walay nituo. Sige, yung pamugustong katong sirkiro, kinsa lagi mo sakay? Dali lagi mo mahulog. Na iniisa nga gamay nga kamot. Oh, dire dong. Oh, nakita na ko ng gamay nga kamot dong, marika. Oh, dali, sakay diri sa wheelbarrow. Nya mo, mutuo ka nga ako ning madala ta ka ngadto sa pikas nga di ta mahulog. Nya mabalik ta ka diri nga di ta mahulog. Ingon ang bata, oh, upo. Sakay ang bata. Gitabok niya ngadto sa pikas nga lugar. Gibalik niya ang wheelbarrow. Walay naitabo sa ila. Kadtong bata mautong nituo. So kinsa ni adto day's langit, mo bitaw tong ingon ni Jesus Christ, dapat ang inyong pagtuo sama sa isa ka gamay nga bata. Unsa may kinaiya sa bata? Di ba? Palakon nimo ng bata dire. Oh, kanang mga 1 year old o 1 year old. Kanang mga 2 months old o 3 months old kanang makalakaw na ipalakwa daw na dire sa kanang taas nga butang, di ba? Mulakaw. Ang tawag nato ana nga mga dagko taklis. No, taklis no kay walay pagpakabana. Kay kanang bata wala man niya nakita ang consequence ana. Wala nakita sa bata kung unsay utlanan. Ang gitan-aw lang sa bata ang nagsugo sa iya. Ngano nagsakay tong bata ngano nituo tong bata kay ang nag-drive sa wheelbarrow iyang amahan. Nya karon kinsa man ang amahan nato, kita nga mga tinuod nga Kristiyano, ang Dios man. Mao nang ang atong pagtuo naa sa Biblia. Kung unsay sultis Biblia pulong man na sa Ginoo. Mao nang tuuhan nato ang Biblia. Kung unsay isulti da tuuhan nato. Ayaw niyong himo ang Diyos ang Biblia lahi po na. Ang uban ginahimo ng mobitaw ng nahitabo nga katong original nga libro nga mga writings giwala tos Ginoo kay kabalo ang Ginoo nga kung naa pa tong mga original nga writings himuon tong Dios sa mga sumusunod. Mao na. So diri na lang ta sa kuan kay Abraham magisulti atos dato naaman ang Biblia ngadto. Kung di ka gusto nga mosunod ang imong mga igsuon dire sa imong kahimtang karon nga naas impierno. Basa ramos Biblia. Sa Dark Ages na attempt ngadto ang endeavor ngadto sa mga dili Dios nun. Sunugo nila ang tibuok Biblia. Pero hantod karon nagakadaghan ang printing sa Biblia. Pariharan ang nahitabo ngadto sa Egypt. Kay nagakadaghan man ang mga Hudyo, mga Hebrew pa man to. Nagakadaghan ang mga Hebrewanon. Giingnan sa Pero nga katong mga kumadrona, katong nagapaanak ba? Ingon siya pag lalaki gani na patya day na. Ingon man to mga kumadrona nga mga Hudyo pod dili man namo mabuhat pero kay kining mga Hudyo nga mga babae dali man mo gawas ang mga bata wa pa gani kautong ni gawas na kay gusto sa pero nga ma-diminish ang population sa mga Hudyo pero nga nung wa man nabuhat sa katong time ni Pero sa Egypt pa sila karon giabot na diri sa Israel sa silingan anang lugar sa wala pa natapok ang Israel ngadtong mga
katong mga Israelite nga nagkatag-katag pa na Germany na sa Nazi, nganong isa man sa motibo ni Hitler, hutdo niya ang pamatay ang Hudyo, nganong wa man niya nahurot og kamatay. Ngano man ang mga lugar nga gusto mugira sa Israel, di man jud kadaog, di man jud mapildi ang Israel, unsa ra ng Israel kagamay nga nasud. Nganong di man na mapildi. Kay ngano man, kay ang gahawid na Diyos man. Ang gabuhat, ang Diyos nga gabuhat sa kalibutan, gabuhat sa solar system, gabuhat sa universe, siya man ang gadepensa sa nasod Israel. Maski pag ang nasod Israel di mutuo, ang kadaghanan nga to dili mutuo nga si Jesus Christ mao na tong gipadala, mao na tong ilang misaya, nganong gidepensahan mangyapon na sa Ginoo. Iyaman ang nasod. Kita kay kung wa ni gahi ang ulo sa Israel, sa mga Hudyo nga di mo tuo sa gospel, di unta na mo abot ang kaluwasan diri sa Pilipinas. Kay kung faithful pa ang Hudyo, dili na mo abot sa Pilipinas ang gospel. Kay kining Pilipinas isa ni sa Gentile nation, imperno unta ta. Pero pasalamat ta kay gahig ulo ang mga Hudyo, maunang nigawas sa ilaha. Maunang pasalamat ta sa kagahi sa ulo sa Hudyo. Kay kung wa nagahi ang ulo sa Hudyo, ang kaluwasan dili moabot sa Pilipinas. Ha? Siyaro, di pa dyan mo kasabot na simple ra kayo na. Lindog kang tanan. Pray, Lord God, once again, salamat sa Holy Spirit na may nagatag giya Ginoo sa pag-declare sa mga pulong karong kabuntagon. Lord, salamat kayo sa kadaugan. Even ako nagaampo nga ang mga katawhan nga maminaw sa imong pulong, Lord, tagaay sila lugar or higayon na makatuo din na sa gibuhat ni Jesus Christ adto sa bukid sa Calvary ug ang iyang pagka-Diyos Ginoo. Lord, salamat kaayo sa tanan. Butang nga imong gialaw nga among mabuhat karon. We even pray sa kagubot ngadto sa Ukraine, sa mga Kristohanon ngadto Ginoo nga ako nagaampo nga ikaw magahatag dugang courage and wisdom and discernment Ginoo and protection imong ihatag ngadto sa ilang lugar Ginoo. Katuo kami nga sa tibuok kalibutan naa kay mga tao, katawhan nga imong giandam nga para magsimba dinha sa imong ngalan sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat Ginoo sa kadaugan even this morning kinamong ginaampo sa pangalan ng Hesus. Amen and amen.